Hi guys, welcome back here again in our YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel for more helpful online tutorials. Good day everyone! So sa video na ito, ipapakita ko ang step-by-step process kung paano mag-create ng class section at mag-enroll ng student sa LIS or Learners Information System. Kung first time mong mag-ICT o gusto mong maiwasan ng error sa pag-create ng section at mag-enroll ng students, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Okay, so umpisahan na po natin. Una, login lang kayo sa link sa lis.deped.gov.ph. Then, nasa YouTube description, ilalagay ko lang. Then, ilagay nyo ang username at password. Then, click na ang natin yung sign in. So, pagka sign in po natin, no, click natin yung sign in, mapupunta po tayo dito. Click lang natin yung Learner Information System. Ayan, click lang po natin yan. Ayan, so napupunta na po tayo sa dashboard. Next natin gagawin is click lang natin yung list of classes. So, as you can see, may list of classes dyan. Click lang natin yan. List of classes. Ayan. Then, click mo yung create class. Ayan. So, dito ilagay lang natin yung section name. Ayan. So, ano yung name ng section? Okay, wait lang for a while. Type lang natin yung section name. Ayan. So, C or Chin. Then, dito sa baba, we have grade offering. Check nyo lang yung may dot sa gilid dyan. Ayan. Click ko na. Then, of course, next is we need to set. Yan. Set an advisor. Yan. Set lang natin yung advisor. Yan. Set natin yung advisor dyan. Either ilagay mo yung username or ang kanilang pangalan. Since hindi ko alam yung TIN number nila, nilagay ko is their first name at saka yung last name. So, kung first name lang, hindi po siya magmamatch agad. No? Hindi siya ma-search sa record. That is why kailangan nating ilagay yung last name. So, make sure nakalagay po yung last name po. And so, let's type ang last name. As you can see, nag-red yung field kasi hindi ko nilagyan ng last name kanina. Ayan. So, nilagay ko na. Then, click natin yung search. Ayan. So, sa makikita nyo is na-search na po siya. So, nandun na po siya sa search result. Then, click mo yung may dyan. May folder. Ayan. Parang folder. Then, ayan. If you need to update, pwede nyo i-update. Kung, yan. Click mo lang yung select. Ayan. So, okay na yan. Naset na natin yung advisor. Pagkatapos nyan is, click lang natin yung save. Okay, click natin yung save. Wait lang for a while kasi loading. Ayan. So, na-create na natin yung class sa grade 8. Next dito, click lang natin yung section. Mag-i-enroll na po tayo ng student by clicking the enrollment. As you can see, wala pa pong learners dyan. Click lang natin yung enrollment. Ayan, then click lang natin yung proceed. Ayan. Sa baba dyan, proceed. Okay. Then, next is kailangan natin ng LRN ng student mismo. Make sure na alam nyo yung LRN ng mga student. So, hihingi kayo sa mga teachers nila ng LRN kasi sila yung may alam sa kanilang advisory kung ano yung LRN. Then, pag malagay mo yan, click mo lang yung search. Pagkatapos yan, check mo yung pangalan. Ayan. Check nyo kung siya ba talaga yung nasa LRN. Same name. Ayan. Baka magkamali po. Then, click natin yung preview. Ayan. So, make sure na promoted po yung bata. No? Pag hindi po siya promoted or retain yung nakalagay, hindi po siya pwedeng pumunta sa next level. Kasi retain po yung nakalagay. So, dito, since promoted po ito, so pwede na po natin siyang i-click yung confirm. Ayan. So, next, once maklik na natin yung confirm, dito po tayo maproproceed sa first day of attendance niya. Make sure alam niyo yung first day of attendance niya, June 8.
2026 na yan. Since June 8 yung first day of class natin at pumasok naman itong batang to. Kaya June 8 yung nilagay natin. Then click lang natin yung continue. Okay, so dito, next dashboard po tayo. Yung mga information niya if una is there learner move in or transfer in? Yes kung transferee po yung bata. If hindi naman transferee, click yung no. So kung doon lang ang bata sa school nyo, hindi nag-transfer, so click lang natin yung no. Ayan, then after nyan, check the information, lahat ng information ng bata. Then after to confirm na tama yung nasa loob ng mga files dyan, click lang natin yung enroll. So, if okay na po yan, we're going to click enroll. So, check lang po natin. Okay, since good na po, click ko na yung enroll. Ayan, so pag ganon, we have to load lang po. Loading lang natin. Okay, so click ko lang yung back dito, then enroll ko lang ulit. Ganyan ang mangyayari kapag madami pong gumagamit ng system. Ayan. So, ulitin lang po natin. Okay. So, wait for... ayan. Diba? As you can see, na-click ko. Agad itong na-enroll. So, okay na po since nalagay na po yung learner dyan. Meaning, na-enroll na po yung bata sa LIS natin. So, ganun naman po kadali. Ulitin lang natin yung process, then okay na po kayo doon. Okay guys, so thank you for today's video and hoping may natutunan po kayo. And if you have questions, just comment down below para masagot po natin yan. And God bless po sa ating lahat. See you on my next video. Thank you and maraming salamat.